Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President doon sa kanyang budget. Okay, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran? Tumatawa yung tila. Tumatawa kayo ha. Saan eh? Oy. Doon sa kanya. Tignan nyo. Etong isa, ewan ko kung sino to ha. Yung isa napatingin na lang sa na parang Kong, baka matanggal yung network namin. Gago! Kong, wag naman ganyan, Kong. Wag mo kaming i-push. Alam na namin yan. Natatakot kami kung makamayaya kami sa SMNI. Gago! Kaya napaano yung yung kasamahan niyo, napag ganun yun. Napangisi na lang, tuloy. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. So ito po mga kabanateros, mga kabiyaya, Marcoleta, may panibagong banat sa mga buaya. Kakaano ko lang kay Marcoleta na naman. Eto nga po, may panibagong banat at katanungan si Marcoleta sa taong bayan, kung hahayaan lang ba ng hahayaan ng taong bayan na manahimik ang mga kongresista kagaya niya na pinapatahimik ni Buaya. Ang hirap magbanggit ng pangalan eh. Baka makatsuhan tayo. Gago! Oo nga at yun, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga saan na? Si-share na natin. Eto na. Eto na. Live yan ha. Live. Eto, may katanungan dito sa kanilang screen. Okay, natabunan natin. Yan. Masaya ba kayo na mas maraming membro ng kamera ay hindi na pinagtanong kung ang pag-uusapan ay paghimay sa budget? Oo o hindi? Pili na kayo. Ay nako, so ito panoorin natin. Play. Ito, sabi nyo nga, ano na lang ngayon ang gusto nyong iparating doon sa sektor ng urban poor para sana sa kaliwanagan. At siyempre, wag naman sila masipahayo kung at least kahit paano mabigyan pa rin natin sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Di ba? Sabi ko naman sa kanila, wag silang mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, ay mananatili tayong may pag-asa. Kumakapit sa pag-asa na balang araw ay makakamit pa rin natin yung inaasam natin na pagtatagumpay, kung hindi man siguro sa madaling panahon, basta antayin natin. At huwag kayong malulungkot dahil sa dami ng nalulungkot ngayon din. Oo nga, marami dapat sana hindi mo na tinanong yun di ba? Oo. Oo nga kasi, alam nyo, kung Marcoleta, yung huling nagtanong nun, yung dalawa, si Ka Eric at si Doc Lorraine Baduy na nakasuhan at nakulong. Tapos yung istasyon na kung saan sila nagtanong about dun sa 500 billion ni Buaya 2, kasi iba si Buaya 1, iba si Buaya 2, iba si Buaya 3. No? Kaya marami talagang nalungkot din kung Marcoleta dahil yan pinatahimik na naman kayo. Buti ka mo lang kung kasi pinatahimik lang kayo. Hindi po kayo kinasuhan. Yung iba nga katulad ni Ka Eric, ni Doc Lorraine kinasuhan. At asahan mo na kung hindi ka na makikinig sa kanila kung Marcoleta, asahan mo na sa mga susunod na araw ay may kaso ka na hindi mo nalaman, hindi mo alam kung saan mo ginawa. Gago! Totoo yan, no? Maraming kapag yung mga supporters or parang humahad lang sa daanan ng mga buhaya, inaanuhan ng kaso yan.
yung mga patay ng kaso or mga dismiss ng kaso, binubuhay yan. Oo, alam ko naman kung Marcoleta, wala naman ho kayong kaso. Pero ang inaalala ko lang ho ay baka bigyan or lagyan po kayo ng kaso dahil sa ginagawa nyo. Pero sana no, kung wag ka pong panghinaan ng loob. No, wag kang panghinaan ng loob na porket na pinapatahimik ka, tatahimik ka na talaga. Sana naman po anuin nyo pa rin no, panaigin nyo pa rin po or panatiliin nyo pa rin na para sa bayan po ang inyong ginagawa. Okay, tuloy. Oo. Nagsisisi tuloy ako. Diba, hina-hybrid pa rin ngayon ko. Baka ako magkasakit pa yung mga mahirap na nga mo nagkakasakit pa. Oo. Meron naman tayong Lebex kong, medyo Supreme Bar di tayo. Palakas ng resistensya ko. Pampalubag loob. Yun ang aking gustong ipaalam sa kanila. Alam mo, yung binabanggit ko kanina na binagbabawalan ng mga miyembro na magsalita kapag merong pending bill, ano? Opo. Actually, yun ay basic sa amin yun eh. Opo. Sabi nga namin, nababalutan na ng ano yun eh, nababalutan na ng napakaraming susun na tradisyon. Opo. Pero dito sa aming rules of the House of Representatives, 19 Congress ngayon, ano? Naipasulat na ito eh. Rule 17. Ito yung tinatawag na privilege hour. Okay. Section 124, Jen, ha? Aha, okay. Pinahanap ko eh, kasi alam ko ito, nabaano ko eh. Opo. Paragraph 5, nakalagay, members shall not avail of the privilege hour to speak on concerns that are principally and directly related to the subject matter of measures already pending in any committee or in plenary session. Oho. Isipin mo, September 3 nung tumayo siya, nagumpisa yung October 4 yata eh. Opo. Ibig sabihin, nagsisimula na hinihimay na yung budget briefing at malapit-lapit na yung plenary. Yung sinasabi ko nga sa'yo. Actually, nagsimula ang plenary September 6 yata, kung di ako nagkakamali. Opo, yung plenary Halos deliberation. doon eh. Sa makapid ka, bawal-bawalan na tumayo siya. Ibig, tingnan mo, wala man lang nakapansin. Ako alam ko eh. Opo. Nakalimutan ko nga dahil wala yung record ko kanina. Hindi, kung Marcoleta, speaking of walang nakapansin dyan, alam nyo, meron talaga. Meron talagang nakapansin dyan, kaso hindi nila pwedeng pansinin. Dahil kapag pinansin nila, ay baka naman sila din yung pansinin. Diba? Baka sila din yung pansinin at baka magurgur din sila. Or bigyan sila ng sakit ng ulo. Baka may mga ibang mga kongresista dyan, alam naman natin na may mga ibang kongresista dyan na may mga nakatagong mga kaso at may mga pending na kaso at may mga kaso yung ibang mga kongresista dyan. Kaya medyo alanganin din sila or hindi nila pinapakialaman yan dahil ba't tumano yung mic ko? Magalaw ka ng kusa. Dahil baka sila naman ang pag-initan. Alam naman ninyo ang kalakaran ng mga buhaya, ng 3 buhaya. Kapag binuaya mo sila, ay bubuhayahin ka rin. Gago! Meron nakapansin yan na kung Marcoleta, sadyang marami lang talagang mga politiko nagbubulag-bulagan sa talagang totoong issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat nga po kami sa inyo kung Marcoleta dahil isa rin po kayo sa mga nagpahayag niyang about dyan sa issue na yan, sa 6.3 trillion na budget na wala pong kaalam-alam ang ibang mga Pilipino na kahit siguro yung mga supporters ng 3 buhaya, yung mga dugyot supporters, dugyot vloggers, hindi nila alam yan. Bigla hong lumabas yan at ngayon napag-uusapan na at yung ibang mga dugyot supporters ng 3 buhaya sinasabing fake news ka daw. Fake news naka-record nga yan. Paano masasabi yung fake news si Kong Marcoleta naka-record nga yan. Tinatawag dito deduction ba yun? Naka-record yan, andyan yan kung saan mo pwedeng basahin yan. Hindi yan fake news. Talagang may ganyan. Kaya nga ayaw ipasilip sa ibang mga kongresista yan. Kaso ito nga si Kong Marcoleta sinisilip niya or gusto niyang pag-usapan or nagtatanong siya kaso medyo inanuan na agad siya, binakuran na. Kaya alam ng iba yan, sadyang nagtatanga-tanga lang. Okay, tuloy. Kaya sinasabi ko ngayon dito. So dapat
Well, sa part Pero kahit na mali, kahit na illegal, Opo. ginamit nilang dahilan para ipatawag ang Vice President. Oho. Isipin mo na lang ito dyan. Ito, Nelson, ikaw naman mapag-analisa. Ikaw ang aming analyst dito sa programang ito. Oo. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglulundag lahat na pagtatanungin. Di ba? Yun yung sinasabi niyo, ulitin natin yung budget ng Vice President, lahat sila gustong magtanong. Pero pagdating kay Buaya, yung budget ni Buaya, walang gustong magtanong. Yan ang mahirap dyan. Ito, tuloy natin. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglulundag lahat na pagtatanungin ang Vice President Opo. doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? Ayun, sapul. Sapul na sapul. Pinangahan mo, Marcoleta. Pinangahan po ni Marcoleta. Talagang knockdown kung kay Pacquiao pa. Gago! Kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Oho. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran? Tumatawa yung Tumatawa kayo Saan Oy. Doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo nakita yung kabalintunaan dito, Jen? Kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Oho. Naisip mo ba? Tignan nyo. Ito isa, ewan ko kung sino to yung isa napatingin na lang sa na parang baka matanggal yung network namin. Gago! Kung wag naman ganyan, kung wag mo kaming i-push, alam na namin yan. Natatakot kami kung makamayaya kami sa Seminay. Gago! Kaya napaano yung yung kasamahan niyo, napag-ganun yun. Napangisi na lang, tuloy. Tingnan niyo diba? Napatawa na lang Napaangat ng balikat Nakabatay ang katwiran dito. Opisina siya ng Vice President, halos lahat Gusto magtanong. nang gigigil lahat na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Nga ay masaklap dito no? Yun na nga, doon nga, ito yung patunay na talagang gusto lang talagang wasakin si BP Sara o mga Duterte. Kasi biruin nyo yung budget of the Office of the Vice President, maraming gustong magtanong at nanggigigil magtanong. Ang masaklap pa dito ay yung mga hindi na dapat kailangan itanong doon ay tinatanong pa. Yun yung isang sa mga pinakamasaklap dyan, na ating nakikita. Pero yung karapat dapat tatanungin at napakalaking pera niyan ng pinag-uusapan, 6 trillion po yan 6 trillion mahigit, 6.352 trillion na budget po na pera ng Pilipinas po yan ang gustong tanungin ni Marcoleta. Pero bakit walang gustong magtanong? May gusto man, yan nga, si Marcoleta, pero pinapatahimik. At yung iba naman, ayaw din talagang magtanong kasi baka mamaya sila din ang matanong. Gago! Sila din yung matanong na, tanungin kita, natatandaan mo pa ba yung mga kaso mo? Baka kakatanong mo sa akin, bigla akong ilabas ang mga kaso mo. Gago! Kaya wag mo akong pilitin. Iba ako magalit. Ako ang pangalawang buhaya. Kapag tinimbre ko sa unang buhaya, ipinasa ko sa pangatlong buhaya yan, tapos kang hinayupa ka. Ay, play. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? So, pag-isipan ninyo mabuti. Tatango-tango yung cameraman natin. Mukhang naintindihan. Sabi ko lang nagtatago-tago to yung mga cameraman natin. Hindi rin sila makapagsalita no? Grabe, pati din sila. Pati yung mga anchor ng Net25, medyo tagilid din Okay. Nag-iisip din kami mabuti kung Nag-iisip din po kami mabuti. Nakalimutan nyo kasing isipin. Tingnan mo,
Ako kanina ko pa kayo iniintay na ano eh. Wala. Kung Marcoleta, wag mo na sila idamay. Sabi nila, Kong. Parang kulang na lang sabihan si Kong Marcoleta, Kong, wag mo naman kami damay. Gusto ko namin magtrabaho. Wala kami ibang trabaho, ito lang. Kawawa naman kami, Kong. Ikaw mayaman ka na, Kong. Gago! So, wag naman ganun. Gustong-gusto nga daw antayin. Hindi ninaantay namin eh. Gustong-gusto naming magsalita yung dalawa. Kaso mukhang wala silang balak. Kaya kailangang maunawa ang mabuti. Opo. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing wala silang karapatang magtanong. Pero Meron. ito halatang halata. Tama naman. Pinanggigilan ang opisina ng Vice President tungkol sa kanyang budget. No, tama naman yun eh. Kahit din naman kaming mga vlogger, kahit kaming mga banateros, hindi namin sinasabi na walang karapatan ang mga kongresista or mga mambubutas na tawag dito na questionin yung Office of the Vice President budget or yung budget ng Vice Presidente. Lahat may karapatan. Ultimong ikaw na nanonood dito sa video to, may karapatan ka. Ang ano lang dito, wag panggigilan. At wag nyong haluan ng pamumulitika. Yun kasi ang mahirap kasi dito. Hinahaluan ng pamumulitika yung lahat ng katanungan nila na ibinabato kay BP Sara. Totoo naman eh. Halatang-halata naman eh. At obvious naman, di ba? Okay. Tuloy natin. Pero yung kabuuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong. Samantalang nakalatag na yun, ha? Hindi ka tulad nung kay BP Sara na ibibigay pa lang kahit bawas na. Charot. Di ba? Pero dapat yun ang unang pag-usapan kasi nga nakalatag na yun sa plenary. Nabubulol ako pag letter P tsaka L. Yan mo na. Walang wasabi yung mga announcer. Hoy, wag kayo matakot. Gago! Ito po yung pinagkaiba. Dito niyo po masasaksihan na ito yung pinagkaiba ng mga tawag dito ng anchor ng SMNI at anchor ng ibang network. Hindi ko naman sila sa minamalit. Alam ko na medyo kabado din sila, na medyo kinakabahan sila na baka may masabi silang pangit at gurgurin din sila. No, ayun na, alam ko naman din yung pinupunto nila dito. Pero eto nga, nahalata na ni Kong Marcoleta na, ba't hindi kayo nagsasalita? Anong nangyari sa inyo, mga dudong? Ayan, panoorin natin. Ano masasabi mo, Mr. Analyst? Nakakalungkot ka. Nalulungkot ako. Nalulungkot ka lang? Nalungkot na rin ako. Kaya nga, yung resulta ko. Ito na, resulta. Resulta ka na ba? Opo, wala na oras. Nalungkot lang si Nelson. Yun lang ba yung observation? Nalungkot? Wala, di makapagsalita yung dalawa, guys. Inaano sila eh. Pinipiga sila ni Marcoleta. Ayaw nila magsalita. Nalungkot lang daw sila. Okay. Your Honor, tapos Hindi ba umapoy ang damdamin mo? Ayun nga. Sa kaloob-looban mo, hindi ka ba Hindi nga. hindi ka ba natulala sandali? Natigal-gal ka. Hindi makapagsalita yung dalawa. Hindi nagigits. Sir, sa inyong dalawa, sir, itong nakaputi at itong naka-black, nakasama ni Congressman Marcoleta, nagigits ho namin kayo. Na sa lahat to, ayan, gato niyang, itong Net 25, hindi naman wala tayong hinanaing dito dahil may mga kapatid din tayo, pinsan, kapatid, may mga kaibigan na Iglesia ni Cristo. Alam naman natin ang Net 25 is Iglesia ni Cristo yan at ginagalang ho natin yan, no? Kahit tayo ay iba ang reliyon. Katulad ng ginawa namin din sa KOJC, no? So, naiintindihan ho namin kayong dalawa, sir, kung bakit hindi kayo makapagsalita ng ganyan dahil nga natatakot kayo na baka mamaya maapektuhan kayo at inyo ang inyong trabaho. Pero sana naman minsan maging matapang din tayo, no? Panindigan natin yung prinsipyo ng bilang isa ka sa mga Pilipino na namumuhay dito sa Pilipinas. 'Di ba? Dapat ganun. Play. Ay, nako. Your Honor, wala na tayong oras. Hindi na po kayo member ng panel na Biglang yung Your Honor, wala tayo oras. Ay. Ang atin yung tanong, masaya ba kayo na mas maraming membro ng Kamara
miyembro ng Kamara na nasa majority ay hindi na pinagtanong kung ang pag-uusapan ay paghimay sa budget. Ang nagsabi ng masaya din naman kami, 4%. Pero nagsabing, nako, hindi po kami masaya, malungkot kami sa nangyari. Ayan, grabe yung porsyento. Masaya ba kayo na mas maraming membro ng Kamara ay hindi na pinagtatanong kung ang pag-uusapan ang paghimay sa budget? Maraming disagree. 4% lamang po ang oo. Ito po yung mga tanga-tanga na mga supporters ng tatlong buhaya. Ito naman yung mga malalawak ang utak, 96%. 96%? Nako, dami tuloy nalungkot kong. Dami nalungkot kong. Panawagan muna, public service. Tinatawagan po namin ang mga magulang o kamag-anak ng batang kinilalang si Aga Juan Luna. Yan grabe, no? Oo nga pala, speaking of dun sa nawawalang bata na yun, maraming mga nawawalang bata ho ngayon talaga. Oo, talagang talamak ho ngayon, no? Oo. So, yun. Ano bang mai-comment nyo ho ba dito sa sinabi ni Ginoong Mark Coleta? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At siyempre, no skip ads naman po tayo. At sa mga nais mag-join sa aking join button, join nyo lang yan. Magkano lang yan? 25 piso. Oh, grabe, no? Ito sarili kong opinion, no? Talagang dito natin napatunayan na maraming mga politiko na hindi kayang panindigan. Hindi nila kayang panindigan yung kanilang prinsipyo. Prinsipyo para sa Pilipinas, prinsipyo para sa pamilya nila. Siyempre, sila rin lang din man may kinabang dyan, eh. Oo, at yun nga lang, ang pinakamalungkot pa rito, ay sarili ho nating pinagpagurang, dugot pawis po natin na pinagsama-sama, no? Baho nun. May baktol yun. Kaya nakakalungkot lang na bakit wala tayong karapatan. Kahit si Congressman Marcoleta, may ambag siya doon, may ambag pamilya niya doon sa pera na yon. Kabanho ng ano po yun, pera po ng taong bayan po yung pinag-uusapan na yun, yung 6.352 trillion na nakalatag na nga po daw, no? Bakit pilit na ayaw pag-usapan or inililihis or ayaw mapag-usapan ng ibang mga kongresista, no? So, ewan ko ba, alam nyo nga sa totoo lang, ang daming ang pwedeng pagbalingan ng atensyon ng mga ating mga kongresista, pero mas inuuna po nila yung about kay Alice Goo, inuuna nila yung about sa war on drug. Kasi ito lang matagal na ho rin namin ito tinatanong, bakit? Kapag napatunayan ba na lumabag sa batas etong si PRRD or ang mga Duterte sa human rights at sinasabi nila, mababago kaya ang presyo ng bigas? Mapaparami kaya ang mga mabibigyan ng trabaho dito sa Pilipinas? Iba hindi. No? Kaya ito nga, kung ano yung pinakakarapat dapat na pag-usapan ng mga kongresista sa Kamara, yun pa yung nababaliwala. No? Dahil alam naman natin kung bakit din. Hindi ko na kailangan sabihin at baka naman tayo ay makasuhan. Gago! Mainit po ngayon ang mga vlogger sa mga congressman. May ilang mga vlogger na lalo-lalo na si Banat Bay na kinasuhan at ginigipit din ng isa sa mga congressman at siya ay isa sa mga pangatlong buhaya na ating palaging binabanggit. Buhaya sa ating Pilipinas. Ulitin ko tatlo ang buhaya. May 1, 2, 3. Yung pang tatlo po ang nagkaso kay Banat Bay. Kaya ngayon medyo nag-iingat na ho tayo ng mga vlogger kasi nga vlogger lang ho tayo, no? Hindi naman po tayo katulad nila ng mga congressman na ubod ng yayaman. At speaking of congressman, abangan nyo po yung re-reveal natin na may isang namataan na isang congresswoman na may 6 million bag. Aba, tinalo pa po si Hermes Kimbo.
Hermes Kimbo. So yun, ano may kukomento nyo rito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, huwag nyo pong kalimutan i-share ng video na to at paki-like na rin. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Hindi ko na kayo ma-shoutout lahat-lahat dahil napakarami nyo. So bye-bye. Peace and bye-bye and God bless. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.